kahibalo Ginoo, wisdom Lord. Alangit man aron masabtan kini kay wa gyud mi mahimo Ginoo kung di mi nimo pasabton Lord. Kaya tanan salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Natural and spiritual birth. Para masabtan nato unsang atong pagkaanak sa Ginoo. Ato sang atun-an kining natural birth dili compare din nato sa spiritual birth. So, unsa pod ang paghimo sa Ginoo ato ang anak. So, basahan na to ang 1 Peter chapter 1 verse 23. Yan, tayo open pa Bible. First Peter chapter 1 23. Kay kamo natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Dayon kuan pod. First John. Wala diha ang kuan. Kaya sa idugang na lang diha. First John chapter 3 verse 9. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa man kaniya, dili na King James day. Eh, dili man bini ang itawag diha sa King James kay kid ang kan. John 1 John 5:39. Yan 39. ang matag anig mo ni no? Ang matag usa nga gipanganak mo ni King James han version ay bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala. Kay ang iyang binhi nagapabilin kaniya ug siya dili makasala kay gipanganak sa Dios. Una, ang word of God nagsulti nga na binhi, no? Iyang binhi. Nagapabilin diya kaniya. Usa man na kaniya katong na himong anak sa Dios. Kaya atong ibasa sa 1 Peter 1:23, nahimo kang anak sa Dios pinaagi sa binhi nga dili madunuton. The word of God liveth and abideth forever. The word of God nagisutan diha nga mo ang binhi dili na mere word nga nakawritten. Written word kay pareha ra na sa John 1:1, no? Sa John 1:1. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, dili ko to word nga written. Kung dili, Jesus Christ. So, ang ito nila nga, sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ang isusi diha og ipasabot nga word, dili pod ka ng word nga atong gibasa. Kung dili, the person Jesus Christ. He is the seed, the incorruptible seed, or the Word of God, no? Personified by Jesus Christ. So, sa 1 John 3:9, ang nahimo ng anak sa Dios dili na magpakasala because the seed, His seed, no? His seed, the seed of God remains in Him. In Him who, the one who become born again or born of God. Oo. Sa Nagapapiling ang seed ni God. Ito man ang seed ni God. Ito man ang seed ni God. Jesus Christ. Jesus Christ. Christ is the only begotten Son of God. So meaning, He is the only seed. Wala nila
laing seed ang Ginoo, wala na siya laing kaliwat si Jesus Christ ra. Oh. So, ang seed of God magapabilin sa tao nga nahimugso ingon nga anak sa Dios. So kung kana atong basihan at saon man, so para mas masabtan, illustrate ang birthing sa spiritual into physical birth. No? Sa may nahitabo sa kanang physical birth. Parang masabtan na to atong spiritual birth o ato ta sa physical birth. So naunsa man pagkahimo ng bata. Kahit sa meron Dati, nagdaghan mo ng labay sa kanan. ano nga bata? Na union sa egg cell of sperm cell. Yes, tunay union sa egg cell of sperm cell. So, ang egg cell, gikan sa mama, no? Seed of a woman. Then, ang sperm cell is a seed of a man. So, sa dihang, diba, ay hara mabuntis, ay hara na baby, ma-pregnant ang babae kung gusto na siya dako ang egg cell. Kaya gagmay man na tayo sa dihang mga fertile, parang nabagko na siya. So, may capacity na siya nga mabutangan og egg, no? Ang egg or sperm. No? So, ang sperm cell mo na egg seed from a woman, a man. Then, ang egg cell or egg cell ba na? Egg cell lagi. Sa mama, mo na itawag siyang egg kay sudlanan. Ang sperm life. So, ang gikan sa babae, sudlanan. Pag makasulod, ma-unite na gani ang tama sa YouTube, kung gusto na tutanawon o sa pagkaimong baby, no? Ang sperm sulod sa egg, kanang egg cell. O pagkasulod niya, muna na yun na imong bata, no? Kaya na, kumplito na ang life na butangan o body. Dumato na dahil siya, gikan sa fallopian tube. Ito na dahil siya, manaog to sa tawag ani matris kanang ovary suna. Dito na dahil siya mabuo, no? Dito na siya mudako, hinahinay. Ito na ang physical seed or anak union between the egg cell and the sperm cell. Dayon sa ato akang Christ kita gi sunod atong topic at kuan man din nato ma-tackle nato ma-explain sa sunod topic. Ang sunod topic ay the design of man, no? The way God created us, what are the design of man, no? The creation. So, kita sa Biblia gitawag ta og gi-design ta sa Ginoo nga vessel or house or building or temple unsa pa. So, gi-design ta niya nga sudlanan. Kita nga mga tawo. Ito putag body. Bigag body, mo gyapon, no? Nay something nga naguan, nay somebody nga nag-dominate. Ang panudlanan gyapon. So, ang tawo mo na ang seed of a man, kita kaliwat sa tawo, i-design sa Ginoo nga sudlanan. O bitang gitawag ta og wife, no? Kay sudlanan. Yan si Kristo ang husband. O, another pagin ko ang husband. So, siya po ang seed of God. So, kung si Christ mabutang sa tao, kay gihimo man ta sa Ginoong sudlanan, gihimo ta niyang vessel, mabutang diha sa sulod sa tao, unang nahimo tang anak sa Dios. Karera sa pagkahimong baby, no? Sa physical, kita ko, ganun nahimo tang tao. Kaya na-unite ang seed sa papa, sperm, then sa mama, ang egg, o nahimo ka ikaw. Nahimo ka po. Tungod sa union of the sperm cell and egg cell. So, kita nahimo kang anak sa Dios, tungod kay na-unite na to the only seed. Yan ang gisulti sa 1 Peter 1:23 nga we become born of God through the incorruptible seed. So, ang incorruptible seed
Ginoo, no? Mao si Jesus Christ nga nahiusa diha sa sulod nimo, munang nahimo kang anak sa Dios. O kay anak unsa may ingon offspring ta sa Ginoo, unsa na offspring, anak or kaliwat yun diha sa Ginoo. Mm. So nasabtan ako, naunsa ta paghimong anak sa Ginoo, munang gitawag tag legitimate son of God, offspring of God. No, kaliwat yun sa Ginoo, anak yun sa Ginoo. Munang giingon sa Hebrews chapter 12 verse 6, may anak bagod nga dili disiplinahon sa ginikanan o sa iyang amahan. Kung wala mo gidisiplina, na dili mo tinuod nga anak mo sa gawas, dili anak sa gawas nga para anang nangabit, dili na abot pasabot sa Ginoo. Anak sa gawas meaning dili ka anak sa Ginoo, lahi imong amahan. Kasayawa. Mo nga Mm. lahi imong amahan, nagagawas imong amahan. Anak ka sa gawas meaning nagagawas, dili ka labot sa Ginoo, dili ka jud anak sa Ginoo. So ang tinuod nga iyang anak kaila gid siya o kabalo gid siya kay naaman iyang seed. No, mo na iyon nga naang DNA sa Ginoo nimo. Mao si Jesus Christ. So, dili na angkon-angkon lang ang ako ng anak, no, nangangkon lang or kalibutan nga way adopted, no, ang adopted sa papers, on papers murag si Raya, no, dili niya DNA ni Samuel ug ni Aileen. Mm. Wala seed no, ni Samuel, dili ang seed ni Samuel ug ni Aileen ang na union. So kung wingon ka nga anak ka sa Ginoo, tungod kay gidawat si Kristo, legitimate na siya, murag dili na ka question ang devil anak kay makita na niya kasulod nimo kung naa ba kay Kristo wala. Mm. Yan ang makita spiritually, sa spiritual realm. So dili na basta-basta nga kamatuoran nga basta lang i-claim kay ang tinuod naa ang seed ni God sa imuha nag-remain ingon dito sa first John, no, the seed, his seed remains in him kanang his the God the Father seed si Jesus Christ remains in him is the believer, no? So ang seed ni God nagapabilin diha sa believer. So dili na pangangkon lang sa Ginoo, anak na nako. Dili na lang inana ka basta-basta nga angkonon ka sa Ginoo anak niya without Christ in you. Ang nagapahimo nimong anak sa Ginoo because his seed remains in you, who is Jesus Christ. So mo na ang result, yan nahimo nimong amahan ug ikaw nahimo na niyang anak. Mo na sa Galatians 4:6 and 7. So may Galatians 4:6 and 7. It says, you are no longer slave, but you are son. No, son. Anak na. Dili na ka ulipon. Asa man ta na ulipon? Sala. No, dili na ka ulipon sa sala, kundi anak na. Amen. So, ang salvation, ang tao nga naluwas, dili lang na maura imong posisyon nga, lipay na kay ka, kaluwas ka. Actually, ang kaluwasan is the result of being a son or child of God. Automatic, sa dang gidawat ka ni Kristo, nahimo di kang anak sa Dios. So, usa na nasa resulta. No? Kung nahimo kang anak sa Dios, siyempre, save ka. No, save ka. So, we can easily understand that even in the world we live in, there is an inherent instinct and desire among to have children of his own. There is nothing in this world like having your own child. The deep inherent desire is something that God created in His creation. The very same thing that is in His heart. That desire goes deeper than just having a servant, workers or helpers to serve you. In our household, we have the helper, and we have the children. The children are the focus of our love, and we hire the helpers and yayas to help raise our children. We see even
mention the contrast between the servant and the son. So, dili kita servant. Para mo kung tanon ta kung sa man ang relationship nato sa Ginoo or unsay tuyo sa Ginoo nga ihimo ta niya. Sa ngaran ko kay to become servant of God or to serve God, to worship God. Dili lang na mo tuyo sa Ginoo, no? Kanang serve sa Ginoo resulta lang na, no? Kay siyempre kung natao na ta ingong nga anak sa atong ginikanan, nagsilbi gyapon ta sa atong ginikanan kay unsa ilang sugo ato mang tundon. Mo gyapon na sa Ginoo. To serve God is not just being a servant, but as a son, you are serving your father. So lahi gyud ang servant, kay ang servant walay connection sa iyang amo, no? Dili siya kaliwat sa iyang amo. Dili siya ang focus sa love. Dili siya ang focus sa ining concern, no? O kanang pag-amuma, bitaw, pag-amuma, concern, love. Kung servant, tulugoon ra gyud ka. O dili ka ang focus. So, ang ginikanan nag-hire siya og servant o yaya para pagtabang to raise the children. Pero dili na mo i-focus sa amahan, no? Sa pag-care, sa pag-amuma, sa pag-protect, dili ang yaya, ang servant, dili ang anak. So muna atong posisyon diya sa Ginoo. So diyan nahimo kang anak, kita na ang focus sa Ginoo sa iyang love, sa iyang concern, sa itanan, anang provision. So, wag yun. Kung ano lang kasi yung posisyon sa Ginoo mo na at time na nanaing mo bilang sa asalang nga nakuha na ko na alam nga word ka na. God will meet you at the ground you stand. So, diya, kada bitaw, matagbuan ni mo ang Ginoo o mailhan ni mo ang Ginoo kung sa klase imong pag-ila sa iya. So, kung imong pag-ila sa iya, mabawra kayo, mabawra po na ang Ginoo nga imong mailhan o masamtan. Kung deep imong pag-ila sa Ginoo, deep po imong mailan o masamtan sa Ginoo. Nga, pagkana kaya nga naman, ubang Christian, inana na mailang kahintang. Yan, ubang pang Christian kay grabe na ilang kuha sa Ginoo, grabe na ilang experience, no? Grabe ang pag-atiman sa Ginoo sa ila, makaita ni mo ang ining blessing, no? Ang uban, dili. Anak, maanta niya. Lahi ng blessing sa unbeliever ha kay. Hindi na ito makompare na unbeliever na blessingan silang kinikas o mga unsa nilang gimo nga dili mayo, Lord. Dili na blessing gikan sa amahan, no? Kag wala man ay kalipay o kalinaw na ang blessing. Samok mo na, hadlok. Marami tang blessing gikan sa mga sindikato nga pamaagi. Pero meron na hadlok. Hadlok na madakpan, hadlok na masapnan, tigtago-tago. Pero kanang blessing, Ginoo, nagdalag kalinaw, kalipay, namugaway, kaharuhay, dili kaharuhay nga, dalakwak sa ka, kung sa diya, kasi kalipay ka ba? Muna yung blessing ikan sa Ginoo, na kalipay, kalinaw. Pero kanang blessing bitaw ikan sa yawa, ewan o na pamagi, nagubot, no? Gubot, walay pahulay, kabalaka, kahadlok, na naa sa tao nga, nadato, pinagig sindikato, o binua nga, trabaho. O nang nadato mo na siya, ay alam mo man, disiplina sa Ginoo, na iyang anak, at pero may anak mo disiplinahon. Yang yawa mo yung naghatag nila og blessing. Dili yun na sila ipasapon sa yawa kay aron magsigi pala, magsigi pag yun. Nana, sige. Unbeliever bitaw niya, di masapnan, di pwede siya. Panabi niya, siya nasapni. Nagkawata na, magkawata, di mayo, yung walang sapni, di pwede siya na. No? Pero sa Kristohanon, grabe ang guilt na bation. So, kung Kristohanon ka, maging pagbili mayo, wala yung blessing. Disiplinahon man sa Ginoo. May pa ang dili Kristohanon. Kaya Kristohanon, gamay bikil ni mo. Disiplina yun automatic sa Ginoo. Kaya iya makatinuod na anak. No? So, ang concern, focus ang Ginoo sa imo, anak. So, usahay ka na itong naatay kabalaka, naatay worry, naatay kanang kwan kasugod pa mga we are growing, no? We are growing into the Lord. So, mga circumstances and situation na ato may encounter, part na sa atong growing. Ang gusto sa Ginoo nga imong trust, imong beliefs and trust and dependence and submission, inanay ba ka magkadip,
So, through the circumstances, ingon nga anak, ano mailahan mo pag yun siya. Kay mailahan na to ang Ginoo diha man sa negative na situation, dili sa positive. Na para na ang pagka-protector niya. So, hindi mo pagkahibalo nga protector siya kung walay nakulian, walay disgrasya, walay sa para diha, no? Na mga bintang. So yung pag ila sa Ginoo nga provider siya kung wala ka ni agi o kalisod. Walang-wala. Yan yung makita, ay, provider gid Ginoo ng Ginoo. Dili na coincidence kay usay may coincidence ra na oy. Pero permanente na dili na coincidence. Okay. Permanente naman siya na supply. Pero at first, pagduduha pa ka nga, Ginoo baka ni o coincidence lang ni. Inana. So, gatubo at ang pagsalig. Munang, ang Christian, kasi pag faithful ka sa Ginoo, bisan pa ka nang, faithful ka iyo po, di ka nagpakasala, niya abi ni mo, di yun ko mag-suffer, dili yun ko mag-iyon sa Ginoo mga kalamidad, mga trials, anak kay faithful ko. Dili na mo basihanan, nga faithful ka, wala kay circumstances agian, wala kay mga trials, wala kay kalisod, o mga kasakitan, kay diha anang iriyaha, diha anang experience sa negative, diha man mo ma-experience ang amahan. Na tinuod siya. Nga tinuod yun siya nga provider, tinuod yun siya nga protector, tinuod siya nga healer, o sa para diha. Nga i-describe sa Biblia nga inana ang amahan, you are focused, he focused on you, no? Na nag-protect siya nimo kanaingon ta niya mangayo. Kung kamo maginikanan nga dautan mangayo og isda inyong anak nagaan ba yung bitin? Ba dili. Kung kamong dautan ingon di kung kamong maginikanan nga dautan nakahimog maayo makahatag og maayo sa inyong mga anak, how much more our Father in heaven nga wa gyud sambog nga dautan di sa gamay. Dumatag yun na siya, no? Natong pangayoon. Pero, according to His will. Eh, siya may ang nasayod sa future. Siya may nasayod sa ugma. Naman, usay ato ang mangayot na kay panghambog lang. Mga bata pa na sa Ginoo, no? Para na bata, no? Mangayot lang siya kay para ihambog niya sa iyang friends, inana. Kabalo mo dagang Christian, inana gihapon. Di ko nga sa Ginoo mga butang para lang ipanghambog. Para lang taas niya. O ayaw yun, pagdahong nga ihatag na sa Ginoo nimo kay kabalo man ang Ginoo sa imong desire. Kabalo man ang Ginoo sa imong padulungan. So, inana ang amahan. So, kanang dili ka servant. No, we are His children of God. And children, love ka sa Ginoo. Pina. Oh. Gi-compare diri nga kuan. Sonship and servanthood. Unsa man ning sonship o servanthood? So, ang son have a father that is master over them. Pero kung akong anak may negosyo ang amahan, ang anak tabang na siyang business. Kinsa iyang amo, iyang amahan. Servant have only master over them. So, ang servant, master lagi niya, dili niya papa, iyahang master. Master niya, bro. Ang anak, iyahang papa mo, iyahang master. Next, the son are an offspring of the father. Ang son, binhi, kaliguwat, din sa amahan. Ang servant comes from a different father. So, ang servant, nagikan sa dili, sa lahi nga amahan. No? Dili siya anak. Servant from us. Then the son's fellowship with the father is based on a father-son's relationship which comes out genuine love. So, ang relationship sa son and father relationship, yung comes out of a genuine love. So, ikan din siya, based siya sa genuine love. Pero, the servant fellowship with this master is based on external boss, worker relationship and for monetary compensation. So, sa may relationship sa servant o kining amo lang niya, dili niya anak.
kay external boss-worker relationship. No? So, yung relationship ninyo ay, boss na ko siya, servant ra ko. Nanarbaho siya tungod sa Sweldo. monetary compensation. Ano mo na? Tungod sa Sweldo. sweldo. Bayad. Pero ang anak, serve siya sa amahan, dili tungod sa sweldo. Ano naman? Anak man siya. Manununod man siya, Here. nitabang siya sa ilahang business. Do, giswelduhan siya, pero kabalo siya iya to. Apil siya, no? Muna kalainan. The son called his master Abba Father. Ang anak, nagtawag sa iyang agalon nga, mahal nga amahan. Pero ang servant called his master Lord. Ito nga Lord, Ginoo. Amo, Ginoo. The son has his father's nature. Ang anak, nagabatog kinaiya sa amahan. Ang servant does not have the nature of his master, no? Ang servant, wala gina, unsay kinaiya sa amahan, wala gina sa iyang servant. Pag mahawa siya, pagkutang panahon, mahawa na, dili yun na siya, magkuhan sa kinaiya sa iyang amahan, no? Lahi, no? Ito na iyang master Amerikano, nasigit siya mahimong Amerikano. Ang servant. The son is an heir of the father. The servant is not an heir. Ito na heir. Manununod. Ang anak, manununod sa amahan. Ang servant, dili siya makapanunod. So God is a father and ultimately He is making sons and not just servants to work in His kingdom. We have been workers. We have been more workers than conscious, which has brought about the concept of God's ultimate purpose in making servants and workers. We have more an a servanthood concept than we do sonship. So, ato bitaw sa una nakatunan, no? Wala na to ng concept na santa o children. Nag-work pa sa kingdom ni God as servant. No? Bisa pumuntan mo ubang pastor na kung sa Ginoo, servant sa Ginoo. No? Nag-serve sila sa Ginoo, munang hadlok permi Ginoo kay servant man. Ano bitaw dili sa anak, nanarbaho lang ka, nya imong amo dili nimo igunsa, sa may tabo. Hadlok ka permi, no? Kay masisante, no? Kung gamay sipyat, hadlok ka masawayan, ani kamot magpahimuot. Kay hadlok man, no? Pero dili na maoy concept sa Ginoo, no? Ang Ginoo wala siya nagluwas nato para mahimong servant. Sumala sa ginahuna sa uban, no? Wala ta niya giluwas para lang mahimo niyang servant. Giluwas ta niya para mahimo niyang anak. Una pinaka-importante. This of course does not mean that as son, we will not serve the father. As a son, we will not serve. So, dili ko sabot na, anak na ka, dili ka mag-serve sa amahan. However, our service to the father is based on love and not compensation. God is making sons in the image and likeness of His only begotten Son. So, muna atong ibutang nga concept, no? Atong konsepto sa atong una nga. Nag-serve ka sa Ginoo, dili tungod kay pilduhan ka. Munang voluntary bitaw, no? Kay sa love man, out of love ka. Nag-serve ka sa Ginoo, dili tungod kay swelduhan. No? Ang ubang pastor, nag-serve sa Ginoo kay ang giapas ang blessing, meaning sweldo. Kita dili, no? Serve ka sa Ginoo, kung may mag-serve sa Ginoo, kuna ipabuhat na niya siya gusto. Ipabuhat para ana mag-witness, no? Mag-manifest sa iyahang name, sa iyahang nature, no? To express his nature. Eh, syempre, anak man ka, naatay pinaiya niya, no? Naatay divine nature, nakapanunod. Tungod guys. So, atong konsepto, dili ka mo trabaho din sa Ginoo aron ka sweldohan. Itrabaho ka kay nahigugma ka sa Ginoo. Kung ang gugma sa Ginoo, mo manifest sa imuha, mo nang nahigugma mo ka sa isig ka tawo. Mo na rason. Nahigugma ta sa isig ka tawo, maluoy ta, di ta gusto nga may firmo sila. That's why manikamo ta og witness, manikamo ta og kanang share sa word of God because muna siya ang God's love, no? Ni-manifest ako pa. Dili kay, amang witness ko para daghan tag membro, dayon, daghang makwarta, no?
Wala siya. Ngunit ati yung giapas, kwarta. No? Ato dili kwarta ang giapas, i-bless na niya, manununod man ta niya. Mabutra ng panahon na, iya ratang taga kwarta. No? Na dili na nimo gipangayo. Para na sa ginikanan nga tinuod, concern man siya, love man kaniya. So nagkuha na siya sa imo kanunay nga nanangit. No, ang ginikanan, tinuod ba ang ginikanan na una-una sa imong need? Tinuod. Ikaw ha, Kaya no? akong anak ko, wala na rin ikaon, wala na rin titi, wala na rin anak. Oh? Wala pa na ngayon ang anak, Mama? Na? Papa? una-una na ang ginikanan. Oh, inana yun ang mama ni Perlin. No good. Ang mama ni Perlin, tigom na daan. Kay, wag pa na ngayon iyang anak. Yan ang iandaman daan. Para kumangayo na siya ikatag. Siya gusto nga, na ay gusto yung anak nga ay need siya yung anak di siya makaprovide. No? Naning kamot sa bayo. Naman kami nakita ginanamo ang panikamot sa mama ni Perlin kay hindi na naana duguma iyang mama pag eskwela na nila college na high school perting paningkamot niya well, sakit na iyang likod iya agwat tahon para lang makaprovide sa iyang anak kung ingulana ang ginikanan physical how much more ang spiritual father kabalo na siya sa imong need unsa to gingon ni Jesus Christ nga ayun na sapay, ayaw na isinggit. Kung sa inyong tuyo sa Ginoo, ayaw na isinggit. Tulod mo sa kwarto, o pagkikistorya sa inyong amahan, yan secret. Kaya nasayod na siya daan, wala pa mo nagstorya. Wala pa mo nagsulti, nasayod na ang Ginoo sa inyong need. Marara kung nasa ginikanan ng physical. Kung nag-eskwila iyang anak, kabalo na din siya, kasi need siyang anak, kwarta. Kaya magkuhan, mag-project, kung sa pa na kaon, PT, or ubil, o sa pa na diha. No? Iyan ang giuna-una daan. How much more, God? Pero lahi man ang motibo sa mga tao, di. Dili noon makita nila ang Ginoo, kaya lahi mang perspective niya sa Ginoo. Kung gina akong na-experience sa Ginoo ay, na nag-provide na siya daan, kung lahi pa akong net, ay, maudi ay na ako kwarta, gihatag sa Ginoo, kaya para di ay ni sa kuan, muna ay, advance sa Ginoo pirmi. Katawa na lang ko, say magkatawa ko ako ra isa. Na grabe kay gino magana ko na, grabe kay gino. Tinuod gyud ang giingon na nasayod na gyud siya daan, wala pa nimo. Kanimo na hibali imong need ay nasayod na siya daan. Provide na niya daan. Na katawa na lang ko sa sarili, ako ra isa na ay grabe kalungkutan kay ko. Kayo ra ko grabe ka Lord, grabe ka Lord. Kaya na naman akong pag-ila sa Ginoo, nga Lord, anak ba ko nimo? Sa imong sulti sa imong pulong, o ba na imong buhaton sa imong anak. So, ako din na experience diya sa Ginoo, ginana gyud siya, tinuod gyud siya. Kung sa akong naapag ipangayo sa iya, kabalo ko, iyang ihatag, in His right time. In His time. No? So, di na itong balaka, kung ang ato, ang buwan gyud sa Ginoo, no? Ang iyang ginahulat sa ato, anang trust. Tinuod ba nga trust, tinuod nga dependent, pero magsalig dito. Baliktad ba ang kalibutan nga orientation? Kalibutan nga orientation, ang anak kay, gusto sa ginikanan, hindi ka masalig sa iha, be independent. Nga naman, triningon sa ginikanan nga mag-independent iyang anak, meaning mabuhi siya, na barog sa iyang ugalingong tiil. Nga naman. Nabalo mo nga, no? Pwede mo salig. Para di magsalig. Ano gani, yung kalibutan, ningingon ang anak na di magsalig sa ginikanan. Pero sa Biblia, sa Panginoon, baliktad. Triningon ta magsalig sa Ginoo. Oh. Triningon ta sa physical na ginikanan nga di magsalig nila. Unsay rason? Amo ka balo? Sa ginikanan? Oh. Ngano nga ang physical baliktad sa spiritual. Ang physical i-train ta dili magsalig sa ginikanan. Spiritual training ta nga magsalig sa Ginoo.
Ngano man nga ingon ana sa physical trainingon tang di magsalig sa ginikanan. Ano? Buhi siya nga. Para mabuhi nga kuan, dili magsalig sa ila. Ngano gani? Ambot lang. Ikaw, Perlin. Niya ako magudto mga answer gining Man, parang mabuhi di magsalig nila ngano man. para dili ma pag mamatay ang ginikanan, kabalo na siya nga yahay ang anak. Dili makabao na ba? Amen. Tungod kay ang ginikanan, dili mulungtad sa kalibutan. Lo. Kung ang iyang anak magsalig pero minti sa iya ha, magkamatay niya, di mabuhi. Oh. Ang ginikanan mawala sa kalibutan, mamatay. Unang baliktad ang training, no? Baliktad ang kalibutan kay trainingon ka nga independent, dili magsalig sa ginikanan. Kay kung magsalig ka, pagkamatay nila, patay po ka. Kay dili ka kabarog sa imong kaugalingon. Pero nga naman Biblia, trainingon ta nga magsalig ka nunay sa Ginoo. Why? Para mo di kuan. Kay ang Ginoo walay pagkamatay. Oh. Ang Ginoo Eternal. mulungtad hangtod sa hangtod. O spiritually wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Men. Dili siya matapos nga amahan. Unya spiritually wa tay mahimo kung wala siya. Maunang magsalig kita niya. Kay sa atong kaugalingon dili na to kaya nga baro ka walay Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya atong kalaban di pud makita, no? Atong kalaban espirituhanon, gamhanan. So dili na to makaya. Atubang kung kita-kita lang sa atong kaaway nga maong yawa. No, magsalig ta sa Ginoo. Naptara to. Ang Ginoo ay pagkatapos, ang ginikanan matapos. Munang di ka magsalig o ginikanan kay matapos sila. Sa Ginoo ta magsalig kay way pagkatapos. Ang Ginoo. Kuha na. Ang training dito sa kalibutan, opposite yun sa training sa Ginoo. Para ana, sa kalibutan, kinahanglan na self-esteem. Ano na self-esteem dahil? Self-confidence. Wala. Mapahitas on. Dili kanang kawalingon ba nga makuha na nimo. Mapahitas on gani garbuso kanang di maulaw. Ano nagarbuhan? Dito na garbo. Tama din Ang na. garbo, labaw ka sa uban. Oh. Ipikal ka ng self-esteem, makaya ni mo na. Kada bang naakay, maligon ka ba sa imong kaugalingon? Believing yourself ba? Mapahitas on Believing gani. yourself, kaugalingon nga imong ginakuan. Mapahitas on ba? Yan. Self-centered. O, sa kaugalingon. So din na. So Kahit dito ka na. yan. Ana. Ay batas mag-compare ka sa Pero, uban. sa Ginoo, ano man sa Ginoo, empty yourself. Sa Ginoo, dying to self. Humble yourself. Dying to self. Walaon ni mong self. Ang Ginoo mo puli. O. Baliktad man sa kalibutan o sa Ginoo. So, partakers, ato ta, padayon ta. Ha? Ang Son, partakers of God's divine nature. As Son of God, we have the seed of our Father in us. This means that we have our divine nature. What is his nature like? Sa daw kaparehas ang nature sa Ginoo. Jesus Christ is the personification of the nature of God. Si Kristo ang persona sa kinaiya sa Ginoo. Everything in Jesus is in God. Tanan nga naa sa Ginoo, naa sa Dios. We have the Spirit of God in us, which means we now are of our Father. The Father's nature is listed in the fruit of the Spirit. It is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. It is even more than that. It is humility,
lamb, giver, server, etc. No? Everything we see in Jesus is also in us. Ultimately, what the Father is working out is in our lives is for us to be conformed to Christ, so that we will grow up into the fullness of His nature until His nature can be seen in us. One of the greatest compliments given to any parents is when you tell them that their child looks like just their father or mother. Jesus spoke the ultimate delight and purpose of the Father when He said, "He who has seen me has seen the Father." The Father works then is to conform us to the seed that He birthed into us, so that we become manifestors of His nature and glory, so that we may say as Jesus, "When you see me, you see my Father." So morning, natay kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios, unsa man ang kinaiya sa Dios, unsa man ay dagkoy ana. Naa kang Kristo tanan. So unsa gi-describe? Diha kang Kristo nga kinaiya mo nagikan sa Amahan, no? Atong gitawag fruit of the Spirit, dili to fruit sa Holy Spirit. Spirit ni Christ ang gisulti dina, dili sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit dili man siya kaangkon nga vine, no? Ang vine si Christ, ang punuan si Christ. So si Christ ang mamunga, kay si Christ man ang punuan. Ang Holy Spirit is just a teacher who is Christ in us. So dili siya ang mamunga, pero siya ang nagtundo aron ka makapamunga diha ni Kristo. So ang bunga, love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Balik ka tabi, naglibog ko. Ano to? Ang Holy Spirit, dili na siya mao ang mamunga. Kanang gigaingon sa Galatians 5:20, na the fruit of the Spirit at 22, the fruit of the Spirit is dili na pasabot Holy Spirit. Nagpasabot na the Spirit of Christ. Kay si Christ, siya man ang vine. Spirit of Christ? Yes. Unsa din ang Holy Spirit? Lahi din na. Yes, lahi. Three person in one God. So, three person meaning lahi function. Isa ra. Your Father. Isara ka Ginoo, anong isara man? Kay walay conflict ba? Pareha ra sila tanan. Unsa ang gusto sa Amahan, mao po na kang Christ, mao po na Holy Spirit. Unsa ang power sa Amahan, mao tanan silang power. Unsa kinaiya, pareha tanan silang kinaiya. So walay kalainan. So mao na isa sila kay walay conflict nila. Isa ra gyud mo nang one. Unay gusto ba yan sa union life may mo tang one. Tama nga sila one. As thou, Father, in me, and they are in us, they may be perfect in one. Tama na to. Sa din na yung ingon sa union. So, basahan sa one. Yan, ang kasabtan. Sa mga function nila diya. Sabag yung ulan, nag-ulan dire, kusog kayo. Padol. Headset. Ay, may record. Nagsamog headset ni Berlin. Dili madungog sa record sa headsetan. Ay, padool sa inyong tunga dalungan ng kwan. Ng cellphone. Anak, game dog na. Gede. John chapter 16, verse 13 to 15. Lalab. So kay dere orange rainfall. Napatay ato nilabhan. John 16 13 to 15. Apan kung siya ang espiritu sa kamatuuran moanhi na siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuuran kay siya
dili musulti sa iyang kaugalingon, kung dili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan og makapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Siya maghimaya kanako kay siya mudawat ni adtong mga ako nga magapahayag niini kaninyo. Ang tanang mga butang nga iya sa akong amahan, ako man. Tungod niini ako nag-ingon nga siya magadawat sa ako ug magapahayag niini kaninyo. Pila ka person na dedong? Pila daw po niya, pila ka person nga gisbutan din na. Ano binaw? Di pa katubag kay nagbasa pag usab. Bala. Hinahinaya ay sa English, day. Balik sa English. Yeah. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you, and all things that the Father hath are mine. Therefore said I that he shall take of mine, and shall shew it unto you. When he, hindi ka storya ata. When he, the Spirit of truth Jesus, shall come, Jesus. you guide for truth. Hindi ka storya? Jesus ang istorya. Oh, kinsa iyang istorya? Holy Spirit. Oh, pag-ingon niya, all the Father, everything of the Father is mine. Oh, Sa Dios amahan. kanang ingon siya, everything of the Father is mine. Ano nang mine? Christ. Christ. Oh, pilas ka kapokra. Tulo. So, kung sa'yo trabaho sa Holy Spirit, Magpahibalo, mag-message. Tudlo, so, i-message niya. Tulo, oh. magpaila. May paila. Si Kristo. Oh, ano diha, no? He will show you everything of mine. Yan siya. Ang tanang butang iya sa amahan, unsay naa sa amahan, ako So, unsa ang amahan din na? Unsay function sa amahan? Sila? Unsay function sa amahan diha? Sulti ni Christ. Unsay function sa amahan? Sa 15, basag utro dahil sa 15. All things that the Father hath are mine. Therefore said I that he shall take of mine, and shall shew it Kinsa man unto ang you. he shall take of mine, kinsa man ang mo take. Pada ang Dios amahan. Hmm? All things the Father hath are mine. So, unsa daw kuno tanan nga nasa amahan na ana nako, kanang mine nako. Oh, Kinsa kasulti si Christ. Christ, oh. So, unsa ang amahan? Kaya ang Provider. tinugdan sa tanan. Nga naa kang Kristo, gikan sa amahan tanan. Ingon siya, all things the Father hath, say naatanan sa amahan, ako So meaning, si amahan ang tinugdan sa tanan nga naa kang Kristo. Then unsay trabaho sa Holy Spirit. Therefore, did I, when He come, He will take of mine. Isa man na, when He. When He. He come,
He will take of mine and show it unto you. Kinsa man na iyang gipasabot. Holy Spirit. Oh, si Holy Spirit. Sa pag-abot sa Holy Spirit, unsay naatanan kag Kristo nga gikan sa amahan iyang ipailag, ipadayag, ipakita nimo. Tara. Hindi na si... Kahit pa ang Hindi Holy lang, God the Spirit Father? o pariharas niya. So, Bukutan natin alis, oh. na? Hindi ba? Ako ang pagkalante kay... Hanang ako ba kay... Abi niya, God the Father na, dili si Holy Spirit. Isumpay well, therefore said I that he shall take of mine. Oh, basa sa ang 14. Okay. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Oh, he who shall glorify me. Kinsa man na? Holy Spirit. Holy Spirit, iya kong himayaon. Dili siya magstorya sa iyang kaugalingon. Kung dili ang iyang istorya ako. Iyang ipakita sa ninyo unsay naa nako. Ay. Ikaw si Christ ang ako na he is the truth. Gunit sa agi. Gunit sa agi. Masagta na. Oh yes. Kulang pa. Okay na, okay na. 14:28 o 26. Sige, 14:26. John 14. But the Comforter, which is the Holy Ghost, from the Father will send, Whom? whom the Father will send in my name. He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance. What? Kinsa man ay nagstorya? Christ. Unsay iyang istorya? Nag-isgot siya about what? Holy Spirit. Unsa may trabaho sa Holy Spirit? Ha? Unsay trabaho niya sa Holy Spirit? Tigmando daw mag-comfort. Oh, tigmando. Tigmando. Taka lang. Magtudlo gani, mando. Tudlo, mando. Uy, kalero na magmando. Kuman man na sa English ba? Comforter oh, maglilipay. O na may teach o. Teach all. Tudlo man ang magtudlo man ang teach. Dili Tudlo ka na. kumando nag-teach. Uy, Tudlo dai, tudlo. kung magtudlo siya, he will bring all things into your remembrance. Tig pahinumdom. Kung sa iyang ipahinumdom, tanan nga gitudlo ni Jesus Christ. Ipahinumdom sa Holy Spirit, o mutudlo po ang Holy Spirit sa kamaturan. Inside magpadala sa Holy Spirit. Ang Father. So sa unsang paagi ipadala sa amahan? Unsa te, unsa te? Nag-inductive? Unsa te? Sa unsang paagi ipadala sa amahan ang Holy Spirit. Pagtudlo. Pagtudlo. Sa unsang paagilab? Manatag inductive Bible study. Question nun na to ang verse, eh. Inside padala sa Holy Spirit sa Father. Inside nag-istorya si Jesus Christ. Kung sa iyang istorya, ang Holy Spirit ipadala sa amahan. Kung sa paagi ipadala sa Holy Spirit ang amahan. Kung sa paagi ipadala sa amahan ang Holy Spirit. Ay sa mo sa unaon. Basahan utro, nara sa Biblia, nasa verse. Magtudlo lagi. Magtudlo pag Tudlo ang function sa Holy Spirit. Nganong ipadala the Father send the Holy Spirit is to teach and bring all things into remembrance. To comfort mo na yung function. Pero sa pamaagi,
Sa may pagi, ipadala sa amahan ang Holy Spirit. Sa ngalan ni Jesus Christ. In my name. Muna Ah. ikot niya. The Father will send Sakto ko in no my ha. name. Ano po na sa verse? So kung wala si Kristo, dili niya ipadala ang Holy Spirit. Wala may function ng Holy Spirit kung wala si Kristo. Kung sa mayang itutlo, sa mayang itutlo, be. Ang yang itutlo sa mga tao about ni Kristo man. I-comfort ang mga tao kay ang mga tao ang kinahanglan i-comfort ang tao, be. Ang tanong sa mga kinahanglan mag-comforter ang tao. Kay carnal man libog. Karang nalibog. Sa may comfort gani, lipayon, payon. O ngano payon man kay naay? Maglilipad. Lagi lipayon ka kay ngano mang lipayon ka naon sa deka. Nag-uol. Ano kay kasalanan sa kalibutan? Sat. Kay tungod ni Kristo ang Holy Spirit ang bilid sa yapon. Tungod ni Kristo kontrahan ang tawo. Baby ayo don. O mo na kinahanglan comforter. Kulang pag yun, oh. Bakit tudluan o gamao na? Da. Allah. Huli kayo. Oh, kinahanglan magtuon kay kulang, daghan kay kulang. Bisag mga basic, no? Kamo na purpose nga nang ipadala ang Holy Spirit support kay naay kagulanan at sa kalibutan. Ano o, iba ayon unsa pay buhaton sa ang Holy Spirit Christ, kanani mo. Joy, kung hindi mo Diyos. Kung hindi mo kalibutan, world, nga pagkuhan, lipay sa imuha. Ano nga klase nga joy o peace, ang Holy Spirit mo ay nagkuhan sa imo, comfort. Well, sa gani, na kay problema bitaw, na kay circumstances, at tingala kay imong sulod kay gaan ra gyapon, imong sulod kay tanang kinasuluran kay nagahapoy kalinaw, o bisag imong utok nalibog nagmayo emosyon nimo pero naa sa kinasuluran, nay joy and peace. Asa na nagikan? From Christ, nag-tudlo sa Holy Spirit nimo. Ay kawag paglaom kay na si Christ nimo imong joy, imong peace. Panasabta na, naabang lahi bang Holy Spirit, lahi po si Jesus Christ. Klaro na, klaro? Klaro. Ay, pangutan na yung hindi maklaro kay. Isod po mo tutulog. Gani. So, ang Holy Spirit, siya ra ang motudlo. Kinsa ang tagiya sa kinaiya sa amahan, naa kang Kristo tanan. Ang tanan naa sa amahan, iya ni Kristo. So, usoy na sa amahan. Kanang kalinaw, kalipay, muna'y divine nature. Na atong na-partake, na atong ambitan. Through Christ nga naa sa atua. Kinaiya na sa Dios, kinabuhi na sa Dios. Siyempre, naapod na sa Holy Spirit. Dili po pasabot nga wala na sa Holy Spirit, naapod sa iyaha. Pero, unsay gingon ni Christ sa 16:14, dili siya magsulti about sa iyang kaugalingon. What he heard from me, mo na iyang speak. So, unsa iyang nadungog kanako, unsa iyang nakita kanako, mo na iyang kuhaon, ug isulti kanimo. So, dili siya magsulti sa iyang kaugalingon. Meaning, ang Holy Spirit, dili iyang kaugalingon, mo iyang ipailangan ni kanato. Isa iyang ipailangan ni kanato. Si Kristo, kay si Kristo man ang atong kinabuhi. Kuan, kaluwasan, siya ang nahikas. Siya mag-ipailag, introduce nga seed of God. So, unsa ang seed of God, nasa iya hatanan ang kinaiya sa Dios. So, dili si Holy Spirit ang ipaila iyang kaugalingon, kundi si Christ, kay si Christ man ang gi-introduce nga seed of God. So, siyempre, siya ang anak sa Dios, nasa iya hatanan, unsa ang kinaiya sa Dios. Pareha ko na ng istorya nga. Natudlo ko, sa ati ko ni nangutana, ingat siya nga. Kunya, alis, nga naman ay, kasagadusta na naman nga. Parang, Acts chapter 1, may gibasihan. When the Spirit comes, you shall receive power.
You shall receive power and you shall be my witnesses. Unya. So, ang power gagikan daw sa Holy Spirit. Kaya yun dia, when the Spirit comes, when He comes, you shall receive power. Nasa Acts chapter 1. Unya, siya, nga Liz, mo pinagina abot sa Holy Spirit, makareceive kag power. Then diha ba nag-witness, naghimog mga milagro. And kung unya, maghimog mga milagro sa mga disciple ni Christ na mabasa nimo sa Acts. Ingon ba ang disciple in the name of the Holy Spirit? Ano may giingon paghimog milagro sa mga disciple? Gusto may lagi sulti. In the name of Jesus Christ. Oh, so kinsa ang power? Holy Spirit o si Christ? Christ. Mo ko sa ingon na sa tikon ni hala bitaw tuon no. Simple man day kista na no. Isa may power diha, Holy Spirit o si Christ? In the name of Jesus, ratong katong lumpo nga gi nangayo kang Pedro o kang Juan. Unya ato si Pedro o si Juan sa nasa Acts chapter 4 man siguro na. Dahil ato si Pedro o si Juan sa temple kay magkuhan sila dito, magsimba sila kay rest day. Ano po ang bakol na sense gamay na yung pagkakol. Yung ban na outside of the center. Silver ang botahan. Pagka they have, nga siya, ulawan o salapi, wala mi ana. Pero kung sa'y naana mo, among ihatag sa imuha. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Muto'y naa sa ilaha si Christ. So iyang giingon, kung sa'y naa sa amo, muna mo ihatag sa imo. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. O ditindog og nilakaw ang bakol. Nga nagsayaw-sayaw na inoon sa kalipay. So, in the name of Jesus Christ, ito ang power. Mabasa po ni mga 1 Corinthians 1:24, that Christ is the power and the wisdom of God. Kinaaman tanan kang Christ, unsay naa sa Amahan. Pero, to work that power is the working of the Holy Spirit. Ito, marara ba na itagaan kag pusil? Magkakabalo mo gamit sa pusil kay wala ka kasabot. So, ang Holy Spirit nag-explain nimo para mo gana ang pusil, magamit nimo. Ya, siya pag yun mo, aim. Siya pag yun mo yung nga, o ka na, pabutahan na, o ka na, target na, mauna na. O, siya mo tudlo nimo, ang saon. So, muna yung na, you shall receive power. Pag-abot sa Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit, may mutudlo tanan, insa unsa na si Christ nga naligo. At tungod niya, nahimo kang anak sa Dios, tungod niya, nakabaton kang kinaiya sa Dios, tungod niya, naluwas ka, muna rason. Nganong wala na lang gibutang di ano nga pag-abot sa Holy Spirit, mutudlo siya unsaon nimo paggamit ang power ba? Okay, direct naman ang Ginoo. Pero na may ubang verses nga nagtuturo. Ako kung ibasa dyan. Sa John 16. Pag-abot sa Holy Spirit, sa iyong trabaho. Guide, mabasa po niyo sa sulat ni Paul sa Roma, chapter 8. According, you walk according to Holy Spirit. So, according to the teaching of the Holy Spirit, di man takasabot ni Christ kung walay Holy Spirit. Bisan gani sa pagkahimo baby ni Christ, sa trabaho sa Holy Spirit, kaya man gud ang nag-overshadow kang Mary, meaning siya gabutang ni Christ sa womb ni Mary. Eh si Christ seed yun siya. Firm din siya. Nagibutang dito, di ba mahimong baby kung wala ang seed sa mama o sa papa. Kaya si Christ baya kay, ibundig yun siya 9 months. Seed yun siya gibutang sa Holy Spirit, overshadow you and the child of the Holy One, mga tao. Oh. Kinsa may nagbutang ato sa womb ni Mary? Si Holy Spirit. Kinsa nagbanhaw kang Christ? Si Holy Spirit. Naa sila yung mga function. Si Christ bitaw nagbutang nato puro siya object ba? Object of salvation, object of power, puro siya object. Ibutang nato og butang siya ang object, no? Pero ba siya ang object of salvation, siya ang object of power, at pa siya ang object sa peace, no? Ang kanang eternal life, God's life, si Christ ang object, ana. You cannot have the life of God without Christ. You cannot separate God's life, God's character from Christ.
If you have Christ, then you have the character of God, you have God's life, you have everything of God. So Christ is the object of God's nature, God's life. Pagtala na to. So kanang object, dili na siya move without one gamit. So, ang Holy Spirit mo ay nagpagana. Mm. Oh. Kanayan pa ta, alas 9 na. Diri lang sa taman te. Sumanday, Delta Taman. Dayon to eh. Diri love. Basta magduka ko ti di na ko katuna. Na, ay nagpugsa kay Murag Yapol, way magdaw-daw. Magbuhat pa ta assignment. Buhat. Ito kaya ang assignment ninyo, maghimo mo og Topical. topical. Wale. Nato maghimo na ay tema Ay, Juan. ano Introduction. Na, tara oh. Ang giswa to. Sige, maghimo mo wale ha. Yung kadlawon, mawatan mo kadlawon. Sa'yo mo turo. Sige. Main topic, subtopic, subpoint. Na intro, ito yung intro. Kanang intro, mura ba o i-introduce nimo nga tactic kayo imong tema kay murag introduce na nimo nga itaw kinahanglan yung maminaw. Ano intro? Direct intro. Muna siya yang kuan. Ah. Sige, mag-pray na. Sige te. Salamat Amahan, ining kagabion sa imong mga pulong Amahan. Salamat Lord God sa Holy Spirit na mo mutudlo kanamo sa among kinabuhi nga mo si Kristo siyang object sa imong everything of you is in Christ and Christ in us, O God, and we have everything of you, O God. Thank you. Thank you. Thank you.